Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala, kami ay mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng mga bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit kailangan kong mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinala na sa pagpapapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbubuo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan. Inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang pinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutok ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay mo na sa Diyos ng anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inalayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama.
Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kainbahan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng taba." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautosan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa ang daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Itong iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay ng buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo,
Ikaw ang nagpatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghahatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Nagsusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili, at nagpatotoo rin ang Amang nagsugo sa akin. Kaya't siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napansin ho natin, napakahaba ho ng pagsasadula noong unang pagbasa. Ito ho yung paglilitis kay Susana, kung paano nga siya mismo ay pinagbalakang ding patayin dahil sa mga paratang sa kanya. At ito din ho ang makikita natin sa mabuting balita. Nung sinabi ho ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan. Kaya itong mga Hudyo at mga Pariseo at Eskriba, para bagang naghahanap sila. Sino ba ang nagsabi sa iyo na ikaw ang ilaw ng sanlibutan? Ano ba ang iyong karapatang sabihin sa amin na ikaw ang ilaw na pinadala sa amin? Sa mga sulat ho ni San Juan, isa sa pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili ay ang ilaw ng sanlibutan. Ito ay patotoo ni Jesus, ang ilaw na ang sinumang sumusunod sa kanya ay hindi malilibot sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At sabi nga, simula ng sulat ni San Juan, na ang liwanag ay ang salita na nagkatawang tao at siyang tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ang liwanag o ang ilaw na ating sinusundan ay si Jesus, na kapag siya ang goal ng ating buhay, kailanman di tayo maliligaw ng landas. Mga kapatid, kita ho natin habang papalapit tayo sa mga mahal na araw, kita ho natin ang pagtutulig sa kay Jesus. Kita ho natin ang pagnanais nilang hanapan ng butas sa Jesus. Kita ho natin kung paano siya mismo ay gusto nilang patayin. Pero ito ang sabi ni Jesus, na siya ay naninindigan na siya ay kaloob sa kanya ng Diyos kung ano ang meron siyang kapangyarihan. Kaya nga kung si Jesus ang ilaw, tayo din mga kapatid ay kabahagi, nakikibahagi sa Kanya. Kaya responsibilidad nating ibahagi din ang ilaw na tinanggap natin mula sa Diyos. We have to share God's light. Kapag tinalikuran natin ang bagay na ito, kakampi tayo ng dilim. Sa ating pagsasawalang bahala, tinutulungan nating lumaganap ang kasamaan sa ating paligid. Kapag hindi natin ilalabas ang ating ilaw sa ating mga sarili, tayo mismo ang matitisod sa nilalakaran hanggang sa maliligaw tayo ng landas. We have to share God's light.
dahil ikaw at ako ay hinubog ng Diyos. Ang lumalabas sa atin ay ang liwanag din ng Diyos. Dala natin ang liwanag, lalo na sa madilim na bahagi ng ating kapwa-tao. Mga kapatid, ito ho ang paunawa sa atin ni Jesus. Sa panahon ngayon na tayo ay sinusubok, sa panahon ngayon na tayo lahat ay humaharap sa matinding pagsubok sa buhay, kailangan nating dalhin ang liwanag na ipinunla ng Diyos sa atin. Paliwanagin natin ito, ibahagi natin sa ating kapwa. Gayon din po ang ginawa ni Jesus, kung paanong ibinahagi ni Jesus ang kanyang liwanag sa atin sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Nagdala ito ng liwanag sa atin, ang liwanag ng kaligtasan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, kita natin na tayo ay niligtas niya sa krus sa ating mga kasalanan. Sana kung ano yung liwanag na ibinahagi sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, yun din sana ang liwanag na madadala natin sa bawat isa. Naghahanda tayo ngayong Kwaresmang ito sa Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Bitbit natin sana ang liwanag sa bawat isa. Hindi sana tayo ang maging dahilan upang ang liwanag ng iba ay aandap-andap. Hindi sana tayo ang maging dahilan upang ang liwanag ng iba ay mamatay. Bagkus, sana tayo ang maging daan upang yung mga aandap-andap na liwanag ay pagningasin pa natin. Sana tayo ang maging instrumento na sa kanilang kadiliman ng buhay ay tayo din ay maging liwanag nila. Ibig sabihin nito ay kailangan dala natin ang ilaw ng Panginoon tuwing tayo ay gumagawa ng mabuti at wala tayong tinatagong na maitim na balak laban sa ating kapwa. Kaya kung tayo ay namumuhay sa liwanag ng Panginoon, naway patuloy tayong lumakad sa landas ng kabutihan upang sundan natin ang ilaw ng sanlibutan tungo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya kapatid, kapag tayo ay sumusunod kay Jesus na siya ang tunay na liwanag, tayo rin mismo ay nakikihati sa liwanag na ito. Bit-bit din natin ang liwanag na iyon. Kaya tayo sana, huwag nating pabayaang mamatay ang liwanag na ito. Huwag nating pabayaang mamatay ang liwanag na ito alang-alang sa ibinigay sa atin ng Diyos na liwanag na siya mismo ang nagpunla sa atin. Kaya hayaan natin na ang bawat kabutihan at katuwiran na araw-araw ating ginagawa ay makapagdulot ng mabuting asal sa iba, sa ating kapwa, upang makilala pa nila ang Diyos sa kanilang buhay na tunay na liwanag. Tayo nawa ay maging instrumento upang ang mga taong nasa kadiliman, upang ang ating mga kapwang hindi pa nakikita ang liwanag, ay tayo ay maging instrumento upang sila'y liwanagan. Hindi tayo ang magpatay sa kanilang liwanag. Kaya tanungin din natin ang ating sarili, ilang taon na ba tayo dito sa mundong ito? Ang liwanag bang ipinunla ni Kristo sa atin ay nagniningas pa rin? O ang liwanag na ipinunla sa atin ni Kristo ay aandap-andap na? Kung ang sagot natin ay nagniningas pa rin, yan bang pagniningas na yan ng liwanag na ipinunla ni Kristo sa atin ay naibabahagi ba natin? O yung pagniningas ng liwanag na ibinigay ni Kristo sa atin ay nagiging daan upang patayin ang liwanag ng iba? Kung ang sagot naman natin ay aandap-andap na, sana ipagdasal natin sa Diyos na pagningasin pa
ang ating mga liwanag na ito. Ipagdasal natin sa Diyos na tayo, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng marami nating ginawa laban sa Kanya, ay patuloy pa rin tayong biyayaan at kaawaan nang sa ganon ang mga liwanag na nasa atin ay magningas pa. Sa panahong ito na malapit na tayo sa mga mahal na araw, sana naman paghandaan natin sa ating puso't isipan na si Jesus ang siyang liwanag at na si Jesus ang siyang magdadala sa atin palapit sa Kanyang Ama. Na si Jesus sa buhay natin kapag ang ating liwanag ay nag-aandap-andap na, nariyan siya upang pagningasin muli. Lumapit lang tayo kay Jesus, dumulog sa Kanya, magdasal, nang sa ganon ng ating mga ilawan, ang ating liwanag ay pagniningasin at bigyang buhay muli para tayo hindi mapunta sa kadiliman. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinakita ng iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakiapid. Idinadalangin namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri kayo Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa kutas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manlangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap na may kadilisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa magitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pangingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at mga martir. Kaisa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama. At sa gayoy, maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa na Hesukristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayong lagi ng poong may kapal, upang laging sumayin niyo ang kanyang kapayapaan, pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.